Dito sa mundo ng crypto, madalas po nating naririnig ang mga dramatic na galaw ng presyo ni Bitcoin. Pero ngayong November 2025, isa pong malakas na tanong ang bumabalot sa market. At ang tanong na ito ay bakit bumagsak si Bitcoin ng higit 22% sa isang buwan lamang? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang insights ni Ginoong Tom Lee mula po sa Fundstrat at ang mga pangyayari sa October 10 crash at kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders, investors at saka holders. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang matinding katanungan dito kung ano po ba ang nangyari kay Bitcoin simula noong October 10. Ayan, nakikita po natin dito ay si Ginoong Tom Lee ng Fundstrat. At ayon sa kanya, ang totoong simula ng pagbaba ni Bitcoin ay hindi po noong November, kundi nitong nakalipas na October 10 pa. Dito po nagsimula ang market na mag-unravel or magpakita. Ang mga presyo ng crypto, lalo na po si Bitcoin, ay unti-unting humina kahit na ang mga equities ay hindi pa nagpapakita ng parehong galaw. Ano nga ba ang nangyari noong October 10? Ayan, ang nangyari po noong October 10 ay nagkaroon ng major shock na labis na nakaapekto sa mga market makers. Ang mga market makers ay sila po ang mga critical or napakalagang players na nagbibigay ng liquidity at nagpapanatili po sa smooth, sila po yung nagpapanatili na smooth ang trading sa mga exchanges. Nang maapektuhan po ang kanilang mga balance sheets, ayan na, nagbawas sila ng exposure. Tinanggal ang kanilang ilang mga trading activity at nag-ambag para sa steady na selling pressure. Para sa atin bilang mga ka-crypto, bilang mga traders at investors, ang ibig pong sabihin nito ay hindi lang simpleng pullback ang nangyari. Ang pagbaba ay resulta po ito ng structural weakness sa market or paghina po nito. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit na ang mga experienced traders, ayan, yung mga may mga mahahabang karanasan bilang mga traders, ay nagulat sa biglaang pagbagsak ni Bitcoin. At yan po ay mula sa kanyang presyong $125,000 noong October 6 to 7 hanggang sa kalagitnaan ng $80,000 na price range ngayong November. Ngayon ay paano nga ba nakaapekto ang market makers sa pagbagsak? Ang market makers ay parang backbone po kasi ng crypto trading. Kapag sila ay naapektuhan, halos lahat ng market participants ay nadarama po nila. Yan, o nararamdaman po nila ang impact. Kapag bumagsak po ang kanilang liquidity, nagiging mas mahirap ang pagbili at saka pagbenta ng crypto. At ayon po kay Ginoong Tom Lee, ang pagbaba na nararanasan natin sa mga nakaraang ilang linggo ay direktang epekto po ng tinatawag na market maker crippling. Para sa atin, ito po ay paalala na ang market ay hindi lamang po tungkol sa mga individual traders. Ang system level issues ay tulad po ng balance sheet damage ng mga market makers ay maaari pong mag-trigger ng malalaking galaw sa presyo. Ngayon ay ano naman po ang naging technical trigger ng October 10? Ayan, dito po nagiging interesting ang part ng balita na ito. Sinabi po ni Ginoong Tom Lee na ang auto-deleveraging or ADL ay nag-trigger po ng wave or maraming liquidations. Ang ADL ay isa po itong automated system sa mga exchanges na nagfo-force or pinipilit
ang liquidation kapag bumaba ang collateral prices. Ayan, ang simula po ng lahat ay isang exchange kung saan ay ang isang stablecoin ay pansamantalang bumaba mula po sa $1 na price level dahil po sa manipis na liquidity at saka internal pricing errors. Sa halip na kunin po ang mga presyo mula po sa multiple venues, ang exchange ay umasa po sa sarili nitong quotes at ang resulta nagkaroon po ng temporary mispricing na siyang nag-activate sa EDL at nag-trigger ng chain reaction sa ibang mga exchanges. Kaya para sa atin, dito po sa crypto, kahit maliit na technical glitch lamang ay maaari pong magdulot ito ng market-wide sell-off or ang buong market ay magkakaroon ng bentahan. Kaya importanteng maging aware po tayo sa leverage at mga automated systems sa ating trading. Ngayon, ay sino nga ba ang responsable sa problemang ito? Yan, kapag tinanong kung sino ang may kasalanan dito, ay ayon po kay Ginoong Tamli, ay hindi naman po siya nagbanggit kung sino ang may kasalanan nito. Pero tinawag po niya itong technical flow sa code ng exchange. Kaya yan po ang kanyang sinisi. Nasa technical na aspeto. Yan, or sa program ng exchange mismo. Inihambing po niya ito sa mga historical market episodes tulad po ng portfolio insurance sell-off na nangyari po noong nakalipas na taong 1987 at sa structural mortgage issues noong taong 2009. Para po sa atin ang takeaway dito ay hindi po palaging may human error na nangyayari. Minsan ang mga automated systems at saka programming bugs ay may malaking epekto po sa market. Kaya dapat po tayong maging maingat sa ating leverage at huwag po tayong magmadali sa trading lalo na kapag may risk sa systems. Ngayon ay paano naman po makakabawi si Bitcoin ayon kay Ginoong Tamli? Ang good news po dito, mga ka-crypto, na ayon po kay Ginoong Tamli, ay naniniwala po siya na ang market ay makakabawi po ng mabilis. Ayan, mabilis daw po siyang makakabangon. Ang market ngayon ay maaari pong nakakaranas lamang ng temporary washout sa loob ng mas malawak na bull cycle. Ayan, temporary lamang daw po ito. Maraming macro at saka crypto funds ang may malaking cash positions at naghihintay lamang po ng naghihintay po para maklear ang damage or pagkasira sa liquidity. Ang kasaysayan po ni Bitcoin ay nagpapakita na pagkatapos pong manghina ang mga napuwersang mga sellers, mabilis po ang rebound kapag pumasok ang mga buyers na may mahabang pasensya. Si Ginoong Lee ay naglabas po ng kanyang mga projections. At sabi niya, maaaring magkaroon daw ng retest itong si Bitcoin sa presyong $77,000. Kapag sinabay po nating retest, babagsak po siya sa presyong ito. Pero dito na rin po siya tatalbog or makaka-recover. Ngayon, pagdating naman kay Ethereum ay sabi niya ay maaari itong bumagsak at mag-retest naman sa presyong $2,500. Pero kapag na-stabilize po ang market, inaasahan po niya ang isang mabilisang recovery. Ayon sa kanya, ang kanyang aktual na sinabi rito ay the recovery from there to all-time highs will be faster than the decline. Ayan, ang tindi ng kanyang sinabi rito. Yung recovery raw ay mas mabilis kumpara sa kanyang naranasang pagbagsak. Ayan. Para po sa atin, ang ibig sabihin nito ay opportunity. Sa kabila po ng market pressure, ang
pagiging long-term holders or hodlers, ay maaari po tayo makinabang sa pagpasok sa market sa discounted levels. Ayan. Ngayon, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Malinaw po na ang pagbagsak ni Bitcoin ngayong buwan ng November ay kombinasyon po ng technical glitch na ayon kay Ginoong Tamli rito, ang market maker pressure at ang leverage effects. Para po sa atin, ang sitwasyon ay parehong challenge at saka opportunity. Mahalaga po ang disiplina sa trading, awareness sa leverage, at syempre ang pasensya sa market dynamics. Kaya sa aking personal na opinion, kahit na nakakabahala po ang kasalukuyang decline or pagbagsak ng market, naniniwala po ako na si Bitcoin ay may kakayahang mag-rebound ng mabilis. Lalo na kung ang mga napersang sellers ay manghina na at ang liquidity ay bumalik sa normal. Kaya ang susi po para sa atin ay maging informed at maging handa sa bawat galaw ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.